Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, the corrupt leader and puppet of Juan Ponce Enrile. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para maging liwanag at asin dito sa mundo. At ang ating misyon ay sumunod sa yapak ni Jesus na magbahagi ng katotohanan. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumambaka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Ang katotohanan, ang Espiritu ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus, na siya ring isang Espiritu na nanaan sa katawan ng bawat tao, ay ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang gumigising sa ating mga tao na nagbibigay ng buhay. At sa 10 utos, ipinagbabawal ng Diyos ang pagnanakaw. Sa banal na kasulatan, nasasaadin, bad company corrupt good characters. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Juan Ponce Enrile ay isang magnanakaw, hudas at traidor na siyang pumanig kina Cardinal Sin, kina Cory Aquino, na naging kaisa rin ng demonyo at Judas na si Fidel Valdez Ramos, na silang nagpabagsak sa Rimeng Marcos na siyang ama ni Bongbong Marcos noong People Power EDSA Revolution. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng buhay, liwanag, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siya ring tumawag sa akin para gawin ang aklat na to at para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo, ang siya lang dapat nating kilalanin na ating Diyos at amang espiritual, para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu, na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at maging anak ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At ang labanan natin dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na there is power once the Holy Spirit comes upon you. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo, ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo, maging ang katawan ni Bongbong Marcos at ni Juan Ponce Enrile ay templo ng Espiritu Santo. At alam ng Espiritu Santo kung sino ang totoong kanyang mga tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pagmamahal at pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa, na silang mga inosente na inaapi. Si Juan Ponce Enrile honestly ay isang ulupong, traidor, hudas at ahas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Isa siyang magnanakaw, na inggit sa dating Pangulo na si late President Ferdinand Marcos. Kung kaya pinagkaisahan ng mga paring saserdote, ng mga madre, ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos, na papagsakin ang rehimeng Marcos, yung ama ni Bongbong Marcos, noong EDSA Revolution noong 1986. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay at hindi tayong mga tao. At sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin ka at itatangi. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma na pinili ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na parating kasama ni Tatay Digong yang siyang Diyos na lumalang sa kanya, nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong na parating kasama ni Tatay Digong. At itong ICC judges na pinagyayabang ni Bongbong Marcos ay mga ulupong na nasa panig ng demonyong si Satanas.
Honestly, walang makakatalo sa dalang lakas at liwanag ng Espiritu Santo, dalang Espiritu Santo, ang Diyos na makapangyarihan, ay ang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus na may pag-aari ng buhay ni Jesus, na siya ring may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga demonyo na nasa panig ng demonyong si Satanas, na silang mga Judas, traidor, mga ulupong at magnanakaw. Honestly, si Juan Ponce Enrile, double-minded yan, traidor yan, masarap yung kaharap, pero ulupong ang puso niya, nasa panig yan ng demonyong si Satanas, magnanakaw si Juan Ponce Enrile. Ang kaluluwa ni Enrile at puso niya ay nasa panig ng demonyong si Satanas, na kampo ng kadiliman. Ngayon ang ating bansa ay nasa kadiliman sapagkat ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay isang inutil, Judas at traidor na naging kaisa ng demonyo at magnanakaw na si Juan Ponce Enrile. Sinabi ni Jesus, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tumutulong sa akin para magbahagi ng katotohanan at ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lamang. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus ay ang ama ni Jesus, na siya ring may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan at wala tayong itatago sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang gumigising sa atin at nagbibigay ng buhay. Honestly, bilang na ang mga araw ni Bongbong Marcos at lumalabas na ang baho ng kanyang mga kasamahan, silang totoong mga magnanakaw. Honestly, nang kinuha ni Bongbong Marcos itong si Juan Ponce Enrile na maging Chief Legal Counsel, yung lahat ng mga mabubuting leader na itinalaga ni Tatay Digong sa kanyang gobyerno ay pinagtatanggal ni Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos ay isang uto-uto at walang common sense na sumusunod lang sa mga utos ni Juan Ponce Enrile. Honestly, si Juan Ponce Enrile, kapag tinanggal ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan niyan, yung matandang yan, mamamatay yan, at ang kaluluwa niyan ay mahuhulog sa impyerno kasama ni Cory Aquino at Fidel Valdez Ramos, na silang mga totoong magnanakaw na nagmamataas at nagmamayabang sa Diyos, sa Espiritu Santo. Hindi alam ni Cory Aquino, ni Fidel Valdez Ramos, ni Juan Ponce Enrile, maging nitong si Bongbong Marcos na ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng kanilang buhay ay ang Espiritu Santo rin, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Honestly, si Tatay Digong ay isang espiritong magdirigma, anak ng Espiritu Santo at anghel ng Espiritu Santo dito sa lupa, na ang misyon niya ay pangalagaan ng mga taong inaapi at inaabuso ng mga taong silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Bongbong Marcos ay isang weak leader na walang bayag, na nagtatago sa saya ng kanyang asawa at uto-uto lang ng Judas at demonyong si Juan Ponce Enrile na kanyang pinili na maging Chief Legal Counsel. Ang isang leader na korap, wala yang idudulot na kabutihan sa kanyang bansa, kundi pagpapahirap at pagpapasakit. Katulad ni Juan Ponce Enrile na sakim sa kapangyarihan, ganid sa pera, hindi nila naunawaan na ang buhay nila dito sa lupa ay may simula at katapusan. Dahil maging ang kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo rin ang may pag-aari ng kanilang buhay. Darating ang araw, tatanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila at mamamatay sila. At yung kanilang kataasan, kahudasan at kahayupan ay magwawakas. Ang kataas at kayabangan nila kay Tatay Digong ay magwawakas. At si Tatay Digong, ang pangalan niya ay itataas at tutulungan siya ng Espiritu Santo. Sapagkat si Tatay Digong ay isang anghel dito sa lupa
at espiritong mandirigma na nasa panig ng Espiritu Santo na parating kasama ni Tatay Digong. Honestly, hindi nalalaman ni Bongbong Marcos. Ang una niyang winawalang hiya at kinakalaban ay hindi si Tatay Digong kundi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong. At itong pamumuno ni Bongbong Marcos, honestly, bilang na ang kanyang mga araw. Di magtatagal, dudumugin siya ng taong bayan dahil inutil siyang pangulo, traidor, na walang pagpapahalaga sa kapwa niya Pilipino, na kanyang ipinadala sa The Hague, Netherlands. Dahil mas pinili niyang magpaalipin sa mga demonyo na ibang lahi na nanakop din sa ating bansa. Honestly, ang kasaysayan ng ating bansa, ang totoong pangalan niyan ay Maharlika. Kung kaya gusto ring ibalik ni Tatay Digong ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ng demonyong si Satanas na sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Talang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko ay ang mga pari, ay mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang amang espiritual, bagkos ang iniidolo nila na amang espiritual ay ang kanilang sarili. Kung kaya sila nagpapatawag ng Holy Father or Father. At dahil nga ako ay isang spirito ring mandirigma, ang aking kaluluwa ay espiritu na ipinanganak sa Espiritu Santo, kilala ko kung sino ang totoong ama ng aking kaluluwa. Tangyang Espiritu Santo lang nananahan sa aking katawan, na siyang gumigising sa akin at nagbibigay ng buhay sa akin, na siya ring nagbigay ng karunungan sa akin para gawin ang aklat na to, para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na si Jesus ay Mesiya at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang katawan ni Jesus na sinira ng mga pari at ng mga Romano na ipinapako sa krus ay templo ng Espiritu Santo, at ang una nilang winalanghiya ay hindi si Jesus kundi ang Espiritu Santo na parating kasama ni Jesus, na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Jesus, na siyang ama na ipinakikilala ni Jesus. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Ang mga salita na aking sinasabi ay hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Honestly, templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Jesus, at si Jesus ng Espiritu Santo ay parating magkasama. Ako at ang Espiritu Santo ay parati ring magkasama. Dahil ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos na lumalang sa akin sa sinapupunan ng aking ina, ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Kung kaya ako'y nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. At tinataas ko ang pangalan ng Espiritu Santo, ang nag-iisang Espiritu at Diyos, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan, na dapat lang nating kilalanin na ating amang espiritual at Diyos para maging kapatid tayo ni Jesus sa Espiritu at maging anak ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Honestly, di magtatagal, malulupig ang kampo ng kadiliman, yung mga sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at iniidolo nila ang mga parang kanilang spiritual father. Dahil ang mga tao na hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na tanggalin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan, mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa at itatapon yun ng Espiritu Santo sa impyerno. Dahil hindi nila kinilala ang Espiritu Santo, ang Diyos na lumalang sa sarili nila na may pag-aari ng kanilang buhay, dahil mas inibig nila ang mga bulaang propeta na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, darating ang araw, babalik si Tatay Digong sa ating bansa, na puspos ng liwanag at kalakasan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, na siyang parati niyang kasama na nananahan sa ating katawan. At yang si Bongbong Marcos, mapapatalsik siya sa kanyang posisyon, at lahat ng mga magnanakaw, yang sina mga
yung mga korap, yung sina Saldico, sina Romualdez, si Bongbong Marcos, si Enrile, ang ABS-CBN na siyang galit na galit din kay Tatay Digong, mapapasarang muli yan. Dahil sila yung mga oligarko na leader dito sa mundo na silang mga kampo ng kadiliman. At hindi kayang talunin ni Bongbong Marcos ang Espiritu Santo na parating kasama ni Tatay Digong sapagkat maging ang katawan ni Bongbong Marcos ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng buhay ni Bongbong Marcos ay hindi ang sarili niya kundi ang Espiritu Santo rin na parating kasama ni Tatay Digong. Ang ICC judges honestly ay walang power yan sa Holy Spirit na parating kasama ni Tatay Digong sapagkat ang katotohanan maging ang katawan ng mga ICC judges ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng buhay ng mga ICC judges ay ang Espiritu Santo rin. Sa oras na tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng mga ICC judges, mamamatay ang mga ICC judges. At dahil hindi sila naglakbay sa Espiritu at katotohanan at nasa panig sila ng demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, mamamatay din ang kanilang katawan at kaluluwa at mahuhulog yun sa impyerno. Lulupigin ng Espiritu Santo ang mga tao na nagmamatas at nagmamayabang sa Kanya na punong-puno ng kanilang pride. Galit ang Espiritu Santo sa pride sapagkat ito'y mapagmataas at mayabang. Hindi nito tatanggapin ang katotohanan bagkus ipaglalaban nila ang kasinungalingan. At si Bongbong Marcos bilang isang pangulo, lumalabas sa kanyang mga gawa na isa siyang traidor, inutil na pangulo na walang pagpapahalaga sa kapwa niya. Inosenteng mga tao. Sa halip na dapat niyang ipagtanggol ang katotohanan laban sa kasinungalingan at ipagtanggol niya ang kabutihan laban sa kasamaan, si Bongbong Marcos ay nagpaalipin sa demonyo at traidor na Judas sa si Juan Ponce Enrile na siyang naghuda sa kanyang ama. Kung kaya ang ating bansa ay nababalot ng kadiliman at ng kahirapan. Si Bongbong Marcos ay isang corrupt leader, uto-uto at puppet lang ng demonyo na traidor at Judas na siyang totoong magnanakaw na si Juan Ponce Enrile. Honestly, yung pangalan ni Juan Ponce Enrile ay nasasaad din sa aklat na to. Na siyang ipinahayag ko na isang demonyo na beast sa ating bansa, na siyang nanlilin lang na malaking ahas, na naghahasik ng kahirapan at kadiliman. Hindi ako natatakot kay Enrile, sa mga pare, sa lahat ng mga nagsama-sama, kayong mga kampo ng kadiliman, senatore, yung sina Romualdez, Saldico, lahat kayong mga korap, ikaw, Bongbong Marcos, dahil alam ko ang katotohanan na templo rin ng Espiritu Santo ang katawan yung mga peste kayo. At ang may pag-aari ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo at hindi ang sarili nyo. Mamamatay ako, lilisan dito sa mundo, pero alam ko kung saan pupunta ang kaluluwa ko dahil kilala ko kung sino ang Diyos na parati kong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na aking pinaglilingkuran. Kayong mga ulupong, Juan Ponce Enrile, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, lahat kayo na galit kay Tatay Digong na pilit niyong ibinabaon ang pangalan ni Tatay Digong at ibinababa para umangat kayo, hindi kayo mananalo. Hindi nyo kayang talunin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na parating kasama ni Tatay Digong. Kahit ano pang gawin yung pagsira at pangalipusta sa pangalang Duterte, hindi nyo kaya yang gibain dahil ang presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Tatay Digong ay nananahan din sa katawan ng mga anak ni Tatay Digong at sa buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ang siyang naghihiwalay kung sino ang kanyang mga tupa na nasa panig niya at kung sino yung mga demonyo na silang mga korap na nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang mga pari
nananlilang sa mga tao para hikayatin ng mga tao na sumamba sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, at sila ang tawaging spiritual father, honestly ay mga antikristo na namumusong at lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Jesus na sumasamba sa Espiritu Santo, at ang kinikilala na amang espiritual ay ang Espiritu Santo na sa katawan nating mga tao. Bagkos tong mga pari ay gumawa ng mga rebulto na inukit sa kahoy at sa bato na kanilang sinasamba at pinaglilingkuran. Hindi ang mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Narito na tayo sa huling panahon at ang Espiritu Santo ang naguhukom, ang nagbabahagi sa inyo ng katotohanan. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo at ako ay isang servant lang ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo na siyang nananaan sa aking katawan, na siyang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ay siyang Diyos ng hustisya at Diyos ng katarungan. Hindi ang ICC judges na pinagmamalaki at pinagmamayabang ng Judas at demonyo at traidor na si Bongbong Marcos. Honestly, malulupig ka na, Bongbong Marcos, at bilang ng mga araw nyo, kayo, Juan Ponce Enrile, dahil kinalaban nyo ang Espiritu Santo na siya ring Diyos na may pag-aari ng inyong buhay. Di magtatagal, malalagutan kayo ng hininga dahil bibigkisin, iuutos ng Diyos sa kanyang mga anghel na bigkisin ang mga taong masasama, na silang mga damong ligaw na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya, sa Espiritu Santo, at susunugin sila. Narito na tayo sa yung sinasabi ni Jesus na parable of the weeds. Sinabi ni Jesus na sa huling mga araw, magkakaroon nga daw ng mga gera. Ang bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian. Well, honestly, dalawang kaharian lang ang naglalaban dito sa lupa. Ang kaharian ng mabubuti at kaharian ng masasama. Yung taong nasa panig ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ay ang siyang mabubuti na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanilang kapwa. At yung mga pari, yung mga bulaang propeta, yung mga traidor, ahas, magnanakaw katulad ni Juan Ponce Enrile, sila yung mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas, na namumusong at lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, pero hindi nila naunawaan ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na maging ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng kanilang buhay at hindi ang sarili nila. Kaawa-awa ang mga kaluluwang mga masasama na silang mga magnanakaw, mga Judas at traidor, sapagkat sila ay mga ulupong na nasa panig ng demonyong si Satanas na lulupigin at wawasakin ng Espiritu Santo. Blessed are those who are with the Holy Spirit, who are walking in spirit and truth, for the kingdom of God will be added unto them. Yung mga tao na naging kaisa ni Juan Ponce Enrile, ni Bongbong Marcos, ng mga pari, ng ABS-CBN, ng Rappler niyang si Maria Ressa, honestly, bago pa man mamatay yung Pope Francis, si Pope Francis, bago pa man yung nagkasakit at namatay, yung Rappler, nagpunta yung si Maria Ressa sa Vaticano at nanirang puri muna kay Tatay Digong. Pero iba, kapag gumanti ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating buhay. So, winakasan ng Espiritu Santo ang buhay ng Papa ng Romano Katoliko na si Francis. At nag-nominate sila ng panibagong Papa, ayang si Leo. Pero mamamatay din niyang si Leo dahil ang katawan niyan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang may pag-aari ng buhay ng Pope ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo rin at hindi yung Pope.
kasuklam-suklam at walang kapatawaran sa Espiritu Santo na iduluhin mo ang Papa ng Romano Katoliko at kilalanin mo na iyong Holy Father. Dahil tangi ang Holy Spirit lang na nananahan sa katawan mo, ang totoong Holy Father na siyang gumigising sa iyo at nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay hulihin ang bawat kaluluwa na naliligaw ng landas, na magsisi na kayo, tumalikod kayo sa paggawa ng masama at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo na nasa inyong katawan, na tangi ang Espiritu Santo lang na nasa inyong katawan ang inyong dapat sambahin at kilalanin ang inyong Diyos at Amang Espiritual. Para kung lumisan man kayo dito sa lupa, ang inyong kaluluwa ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Jesus sa Espiritu at makapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Sapagkat tanging yung ulang mga tao na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ang nakakapasok sa langit at nakakasama ni Jesus, na pinabanal ng Espiritu Santo at kinilala ng Espiritu Santo na anak niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!